Basketball coach Tab Baldwin no-show sa sabina ng Criminal Investigation and Detention Group at sa imbitasyon ng Department of Labor and Employment. Mga empleyado ng Senado balik trabaho na sa opisina matapos ang work from home setup noong nakaraang linggo. Kasong grave threat, isasampa ng NAPOLCOM laban sa isa nilang tauhan na umano'y nambunot ng baril laban sa isang driver ng TNVS. General Santos City Airport balik operasyon na ngayong araw. 9-dash claim ng China sa gabal sa magandang defense tie sa Pilipinas ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro. At US at Iran nagkasundo sa agaran at permanenteng peace deal. Naturang kasunduan nakatakdang pirmahan sa Biyernes sa Switzerland. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 15, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Balik opisina na ngayong araw ang mga empleyado ng Senado matapos ang ipinatupad na work from home setup noong nakaraang linggo. Ang pansamantalang paglipat sa remote work ay bunsod ng banta sa seguridad na iniulat ng National Bureau of Investigation. Mula sa Senado may ulat si Jed Neresina live. Jed, mahigpit pa rin ba ang seguridad ngayon dyan sa Senado? Ella, nakataas pa rin yung heightened security measures sa loob at labas ng Senado hanggang ngayong araw. Ito ay matapos ngang makatanggap ng impormasyon noong nakaraang linggo na mayroong banta sa seguridad ng institusyon. Ngunit hindi gaya noong nakaraang linggo, ngayong araw ay balik opisina na sa trabaho yung mga empleyado ng Senado. Mahigpit pa rin ang inspeksyon sa main gate pa lamang ng gusali ng Senado kung saan isa-isang sinusuri ang mga pumapasok na sasakyan. Mayroon ding inihandang listahan ang mga otoridad kung saan tanging ang mga accredited media ng Senate Beat at mga otorisadong individual lamang ang pinapahintulutang makapasok sa premises ng Senado. Bago makatuloy sa loob, 2 beses na bineberipika ang pagkakakilanlan ng mga papasok. Una sa main gate at muli sa mismong entrance ng gusali kung saan mahigpit na hinahanap ang kanilang mga pangalan sa listahan kasama ang kanilang mga ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay matapos kumpirmahin noong nakaraang linggo ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado dahil sa ulat ng banta sa loob ng gusali. Ayon sa senador mismong si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang nagberipika sa impormasyon na mayroon ngang planong manggulo sa institusyon. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, posibleng may kaugnayan sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Ella, hindi gaya nga noong nakaraang linggo, noong Wednesday and Thursday, work from home o remote setup yung mga empleyado ng Senado. So ngayon ay balik opisina na sila o balik trabaho na sila dito sa Senado at pinapayagan na rin yung mga Senate accredited media na makapasok dito sa gusali ng Senado. Ngunit gaya ng nabanggit ko kanina, mahigpit nga yung seguridad na ipinatutupad doon pa lang sa main entrance dito sa Senate premises kung saan pinapatupad nila yung no ID, no entry at kung wala rin sa listahan ay talagang hindi nila pinapapasok yung mga individual na pupunta rito sa Senado. Yan muna update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Hinamo ng gurong si John Barry Tayam ang partidong PDP Laban na manindigan na rin sa nangyayaring gusot sa Senado.
Inimok nitong maghain ng partido ng sariling legal na aksyon sa Korte Suprema kaugnay ng usapin sa lehitimong pamumuno sa mataas na kapulungan. Iginiit ni Tayam na dapat manindigan ng PDP laban ng kanilang naunang pahayag na kukwestiyonin ang legalidad ng bagong liderato sa Senado. Since naman po publicly uploaded na po yung aking petisyon, and sila po yung unang nagsabi na iaakyat nila ang issue sa Korte Suprema. But up until now po, natapos na po yung isang buong linggo, ay hindi pa po sila nakakapag-file. So nakakapagtaka. Agad walaan niyang desisyon ng Korte Suprema, mananatiling hati at lito ang publiko o kung sino ang dapat kilalanin na lehitimong grupo sa Senado. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police o PNP ang 20 mga baril na nakarehistro sa address ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Barangay Maa, Davao City. Ayon sa Civil Security Group, isinuko ang mga armas ng legal representative ni Senator Bato sa Regional Civil Security 11 sa Davao City. Nag-issue naman sila ng acknowledgement receipt sa kampo ng senador. Hindi tinanggap ng pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili ang paghingi ng tawad ng Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin. Samantala, ayon sa asawa ni Coach Tab, ang nangyari sa dalawang batang basketballista ay naiwasan sana, lalo na't matagal na anya nitong binalaan ang universidad laban kay Coach Tab. Ang detalye hatid ni Benedict Samson. Emosyonal na umarap sa publiko si Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin noong Biyernes, June 12. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ito ng public statement mula nang mangyari ang pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building activity sa Dipakolaw, Aurora. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. Pero ang paghingi ng paumanhin ni Coach Tab Baldwin hindi tinanggap ng pamilya Baterbonia at Adili. Sa pahayag ng nanay ni Rene na si Robilyn Baterbonia, sinabi nito na hindi niya madadala sa paghingi ng tawad ang pagkamatay ng kanyang anak. Ayon kay Robilyn, nais lang anyang malaman kung ano ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Rene dahil bagamat sinasabing aksidente ang nangyari, ay hindi umano ito agad na ipaalam sa kanila bago lumabas ang mga balita sa social media. Sa pahayag naman mula sa pamilya Adili, patuloy silang humihingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa ama ni Divine na si Elias Adili, hanggang sa ngayon ay labis pa rin ang kanilang paghihinagpis sa malungkot na pangyayari. Samantala, may naging pahayag naman ang nagpakilalang misis ni Coach Tab Baldwin laban sa kanyang asawa. Sa video na ito ni Tudor Clee, isang New Zealand-based lawyer, makikita ang ginawang pahayag ng asawa umano ni Coach Tab na si Epi Kalugiru. Aniya, may naging babala na siya noon sa Ateneo de Manila University patungkol kay Coach Tab. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. Ayon pa kay Effie, ang pagkamatay ni Rene at Divine ay maiiwasan sana, kaya't nararapat lang anya na patuloy itong imbestigahan ng mga otoridad. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm
And he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. No-show sa sabina ng Criminal Investigation and Detection Group ang coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin. Tanging kinatawan ng Athletics Department at abogado ng universidad ang humarap sa CIDG. Mula sa Camp Crame may ulat si Leia Ilagan live. Leia, ano ang dahilan ng hindi pagdating ni Coach Tab Baldwin? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Walang tinukoy na dahilan pa ang CIDG sa hindi nga pagpunta nitong si Coach Tab Baldwin dito sa CIDG kaninang umaga. Ngunit sinabi naman ni DIL Secretary John Vic Rimulya na karapatan daw ito ni Baldwin. Hindi sinipot ni Ateneo de Manila University basketball coach Tomas Anthony Tab Baldwin ang sapina na ipinadala ng Criminal Investigation and Detection Group noong nakaraang linggo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sa 5 ipinatawag ngayong araw, tanging head lang ng Athletics Department na si Mr. M. Fernandez at abogado ng Ateneo ang humarap sa CIDG. Ito'y para mapaliwanag at magbigay linaw sa insidente sa team building sa Aurora na nagresulta sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Mr. Baldwin did not appear. Mr. Kimpo did not appear. Father Nemi did not appear. However, Ateneo sent a lawyer here para magpaliwanag sa role nila pero hindi sila kasama sa sabina. Nilinaw naman ni Secretary Rimulya, tanging fact-finding lang ang ginawa nila at hindi fault-finding. Today is a fact-finding exercise. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung ano nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta, kung sino nag-order, lahat yun kukunin namin yan. I repeat, it is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. So we will give our results later in due time once we investigate everyone. Maglalabas niya ng bagong sapina sa Biyernes ang CIDG para pagpaliwanagin ang mga sangkot sa insidente. Sakali namang hindi pa rin humarap sa ikalawang pagkakataon ang mga ipinasapina ay posibleng makontempt na ang mga ito. Noong Webes Ella, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na nasa 20 individual ang kanilang papadalhan ng sapina, habang hindi naman bababa sa 3 ang itinuturing na persons of interest. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Hindi sumipot sa pagtawag o sa patawag ng Department of Labor and Employment si Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin kaugnay ng investigasyon ng DOLE sa pagkamatay ng 2 basketball players. Pero dumating naman ang legal counsel nito. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may paliwanag ba ang abogado bakit hindi nakarating si Coach Tab Baldwin? Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, sinabi umano ni Coach Thomas Anthony Tab Baldwin na nais lang nitong magpahinga kaya hindi siya nakadalo sa show cause order ng DOLE ngayong araw. Bagamat hindi sumipot sa patawag ng Department of Labor and Employment ay dumating naman ang kanyang legal counsel na si Attorney Janela Flordelisa. Alas 10 ng umaga ang itinakdang oras ng DOLE para magtungo sa kanilang opisina si Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Anthony Tab Baldwin alinsunod sa kanilang show cause order. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nais nilang makita ang alien employment permit nito. Pero sa pagdalo kanina ng abogado, tanging Alien Certificate of Registration o ACR lang ang ipinakita nito.
Matapos naman makipag-usap kay Secretary Tolentino ay tumanggi ng magbigay ng pahayag sa media si Attorney Flor de Lisa. Agad nagbigay naman ng 10 araw na palugit ang DOLE sa darating na June 25 para nga dumalo mismo si Coach Tab sa ipinatawag nilang hearing. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi na magiging alalahanin ng pamilya na yumaong batang basketballista na si Rene Baterbonia ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ito ay matapos i-anunsyo na Ateneo de Davao University na magkakaloob sila ng full scholarship program para sa 6 nitong mga kapatid. Sa mensahe ni Ateneo de Davao University President Karel San Juan, nais nilang mabigyang katuparan ang isa sa mga pangarap ni Rene na makapagtapos ng pag-aaral ang lahat ng kanyang mga kapatid. Handa rin pong tumulong ibang Ateneo tulad ng Xavier University sa Cagayan de Oro. Pero sabi po ni Mama, dito na lang po sa Davao, mas malapit po sa Agusan. Kahit saan po nila gustong pumunta. Kuya, di ba? Sabi ko sa iyo, kung gusto mo another course after criminology. Nagpahayag ng pangamba si Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa bilang ng mga senador na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Senator Lacson, kung sakaling hypothetical na hindi bumaba sa 9 na senador ang mapasailalim sa preventive suspension dahil sa pagkakasangkot sa flood control projects scandal, maaring hindi na sumapat ang bilang nila upang makabuo ng hindi bababa sa 16 na boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nagmungkahi si Senator Lacson ng paghingi ng permiso sa Sandigang Bayan upang payagang dumalo at bumoto sa trial ang nakadetining senador sa ilalim ng pagbabantay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kung saan ayon kay Senator Lacson, maaring magiging Senator Judge by day o nakasuot ng robe sa umaga at detainee by night o balik uniformeng PDL sa gabi. Bukod dito, isa pang simpleng opsyon ayon kay Senator Lacson ay ang pagpapatigil muna o pagpapaliban ng impeachment trial hanggang sa matapos ang 90-day preventive suspension ng akusadong senador. Samantala, binatikos ni Senator Panfilo Lacson ang ideya na ibaba sa 12 na boto lamang ang kailangan para sa magiging desisyon ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag ito ng senador na isang devious idea. Nanindigan siya na dapat sundin ang nakasaad sa konstitusyon na 16 na boto ang kailangan para sa conviction, gaano man kaunti ang matirang senador sa loob ng kapulungan. Sa kabila nito, binigyan diin ni Senator Lacson na bagamat ang buong usapin ay nananatiling hypothetical o mga teorya lamang sa ngayon, mahalagang paghandaan ng mga eksperto sa batas sakaling mangyari ang ganitong senaryo. Naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa House Prosecution Panel na ang senator judges na present sa paglilitis lamang ang maaring bumoto sa magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos igiit ni Senator Jinggoy Estrada na hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ang mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging senator judge sa papalapit na impeachment trial. Ayon naman kay Chua, hindi magiging patas para sa dalawang kampo kung wala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang sinumang senator judge, subalit makakaboto pa rin sa paghatol. Alam naman natin na from start to finish, I'm sure, unless of course, makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But ano naman yung paano naman magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya.
So ano naman na magiging, paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nando doon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor ng mga iuupong testigo. Both sa parte namin at sa parte rin ng defense. Samantala, inilunsad itong Sabado ng iba't ibang civil society groups ang Bantay Impeachment Campaign. Layon nito maisulong ang pakikilahok at pagbabantay ng publiko para matiyak ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinibintang sa kanya sa Articles of Impeachment. Duterte panagutin! Sara itisin! Duterte panagutin! Sara itisin! Impeachment trial, simulan, bantayan! Impeachment trial, simulan, bantayan! Nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief para sa impeachment trial. Naniniwala naman si Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na pinakamainam kung magkakaroon ng duly elected Senate President bago ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licos live. Rosalie, bakit nais ng lead prosecutor na magkaroon na ng Senate President? Aga nilinaw ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na kinikilala nito ang pamumuno ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero naniniwala ito na mas magiging mainam kung magkakaroon ng duly elected Senate President sa gitna nga ng napipintong paglilitis o impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman nila gusto na ma-delay yung impeachment trial. Lalo na't napakahalagaan niyang proseso ang impeachment at hindi dapat magkaroon ng kwestiyon sa constitutionality nito. Kailangan nasa gitna ng sesyon ng Senado kung magluluklok ng panibagong Senate President, pero kasalukuyang naka-adjourn sine die ang Senado at ang Kamara. May mga ulat ng posibilidad ng special session pero wala pang formal na kahilingan kaugnay nito. Ngayong araw naman nakatakda ang pagsusumite ng pre-trial brief ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Representative Luistro, mula sa bilang na 25, tumaas yung bilang ng testigong plano nilang ipresenta sa paglilitis sa mahigit 30. Kabilang na rito yung mga tinatawag na reserve witnesses. Bukod dito, may motion ding kalakip na isusumite ang House Prosecution Panel para hilingin sa Senate Impeachment Court na magkaroon ng simultaneous translation sa iba't ibang dialekto kapag nagsimula na itong paglilitis kay VP Duterte. Aga, sa June 18 naman nakatakda yung pre-trial conference na dadaluhan ng 11 House prosecutors o yung tinatawag nating public prosecutors at 10 private prosecutors. Gayunman, itong proseso na ito ng impeachment ay hindi pa open sa publiko o sa media. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Hinimok ng Philippine National Police ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng masusing pagsusuri sa kanilang mga digital na depensa. Ito ay kasunod na cyber attack na nagresulta sa defacement ng opisyal na website ng House of Representatives. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., kailangan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ng mas matatag na depensa laban sa mga cyber threat. Iniulat na na-deface ang website ng House of Representatives noong Sabado, ilang araw matapos ding maging target ng katulad na cyber attack ang website ng Senado. Isang grupo ng mga hacker ang umako ng responsibilidad at nagsabing ang pag-atake ay isang protesta laban sa umano'y korupsyon sa pamahalaan. Sinabi ni Police General Nartates na inatasan na niya ang PNP Anti-Cybercrime Group na mahigpit na makipagtulungan sa mga tauhan ng information technology at cybersecurity ng Kamara bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Anya, sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang mga mapatutunayang responsable sa insidente. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang CNews.
Nagbabalik ang C-News. Inaasahang magpapatupad ng bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene ngayong linggo habang nagbabadya naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaring bumaba ng 4 hanggang 5 piso ang presyo sa kada litro ng diesel. Habang nasa 2 hanggang 3 pesos naman ang posibleng maging bawas sa presyo ng kerosene. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng 50 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Ngayong araw ay inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na ipatutupad bukas, June 16. 5 oras na isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Mula ito mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ngayon, nasa 2,581 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid habang nasa 2,482 megawatts naman ang peak demand nito. Higit 1 buwan nang inilalagay sa yellow alert status ang Visayas Grid mula noong nakaraang buwan. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng pamamahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang Lunes. Inihintay ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang mga pangangailangan ng mga pamilya tulad ng pagpapaayos ng nasirang bahay at pagbili ng mga gamit. Nakikipag-ugnayan na umano ang Philippine Health Insurance Corporation sa ospital na inireklamong tumangging magbigay ng PhilHealth benefits sa isang pasyente. Kaugnay ito na nag-viral na post ng isang ginang na hindi naka-avail ng PhilHealth benefits para sa asawa na dinala sa emergency room. Ang dahilan, wala pa umanong 24 oras itong nako-confine sa naturang ospital. May ulat si Joan Nano. Naglabas ng pahayag ang Philippine Health Insurance Corporation hinggil sa isang viral post kung saan sinasabing na-deny ang isa sa kanilang miyembro na makapag-avail ng hospital benefits. Sa official statement na inilabas ng PhilHealth, sinabi nito na batid nila ang nasabing viral post at ikinalulungkot nila ang pangyayari. Ayon sa state insurer, agad silang kumilos nang mabalitaan ang insidente at agad ring umano silang nakipag-ugnayan sa asawa ng nasabing PhilHealth member. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa nasabing ospital upang maunawaan ang kabuuan ng insidente. Nag-ugat ang issue matapos na mag-viral sa social media ang post ni Maria Lourdes Sulit hinggil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kanyang post, ibinahagi nito na nasawi ang kanyang asawa na si Marvin mula sa brain hematoma noong June 4. Kwento nito, hindi agad na-admit ang kanyang asawa sa ospital dahil hinihingan sila ng 1 million pesos bilang deposit. Pero dahil wala sila ng ganitong kalaking halaga ng pera, wala silang nagawa hanggang sa kalaunan ay binawian ng buhay ang kanyang asawa. 12:19 a.m. noong June 4 anya nang mamatay ang kanyang mister at na-admit pa dakong 5:59 a.m. Nang dalhin na sa morgue ang katawan ng kanyang asawa, inasikaso na ni Maria Lourdes ang kanilang bill sa ospital at dito laking gulat niya nang malamang umabot pa sa 200,000 pesos ang sinisingil sa kanilang kabayaran. Lumapit anya siya sa PhilHealth sa pag-asang mabibigyan sila ng assistance at mababawasan ang kanyang babayaran sa ospital. Subalit laking gulat ni Lourdes nang sabihin sa kanya na hindi eligible sa PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa umanong 24 oras na ito ay na-ospital. Giit nito, sa loob ng 25 taon na pagbabayad ng kanyang asawa ng kontribusyon, ang tangi lamang niyang kahilingan ay magamit ng kanyang asawa ang benepisyo sa PhilHealth. Binigyang diin naman ng state insurer na prioridad nila ang kanilang mga miyembro lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi nagpakita sa tanggapan ng National Police Commission ang nagrereklamong Transport Network Vehicle Service Driver na binunutan umano ng baril ng isang empleyado ng NAPOLCOM. Ngunit ang NAPOLCOM may gagawin ng aksyon sa nasabing tauhan. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung aksyon o hakbang ng NAPOLCOM sa empleyadong sangkot sa insidente? Aga sasampahan ng kasong grave threat ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isa nilang tauhan. Ito ay matapos na bunutan umano ng baril ng NAPOLCOM personnel ang isang driver ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS noong Independence Day. Ipinisinta ng NAPOLCOM ang tauhan nito na sangkot sa isang road incident noong Biyernes. Kinilala ito na si Jaime Flores mula sa IMIS o ang Inspection, Monitoring and Investigation Service mula sa NAPOLCOM. Nasa 40 taon na itong nagseserbisyo sa ahensya at wala naman itong ibang kaso o derogatory behavior sa iligal na pagsisiyasat ng NAPOLCOM. Sinailalim ang suspect sa kusudian ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa nagdaang 2 araw. Paliwanag na suspect, nabigo siyang bitbitin ang antas at nangal na itinataguyod at inaasahan sa kanya bilang tauhan ng NAPOLCOM. Malinaw niyang paglihis sa mga prinsipyo ng ahensya ang kanyang aksyon na nagdulot ng pinsala sa kredibilidad ng naturang tanggapan. Tinitiyak ko po sa iyo, sir, at sa buong institusyon ng NAPOLCOM na ang karanasang ito ay magsisilbing pinakamalaking aral upang may tuwid ko ang aking landas bilang isang lingkod bayan po. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang sa mahabang proseso ng pagbawi ko sa aking inaasal. Kaugnay nito, nag-issue ng show cause order ang NAPOLCOM laban kay Flores kung saan binigyan ito ng 5 araw na magpaliwanag kung bakit hindi dapat siyang tanggalin sa serbisyo. Tumanggi ng magpaliwanag pa ang suspect sa detalye ng mga pangyayari noong Biyernes ng gabi. Ngunit ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Vicente Calinitan, batay sa police report ay naobserbahan ng mga pulis na nasa ilalim si Flores sa impluwensya ng alkohol. The firearm issued to Mr. Flores is hereby revoked. Mr. Flores was arrested for violation of Article 282 of the Revised Penal Code. Ito po ang grave threat. That is a criminal case. But here in the National Police Commission, using the show cause order, he is now facing an administrative charge. Dagdag pa ni Calinitan, masakit para sa kanya ang insidenteng ito sa gitna ng kaliwat kanang batikos at pagbabanta na natatanggap niya. Mula dito sa San Juan City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Posibleng bahagi ng isang creeping invasion o dahan-dahang pagpapalawak ng impluensya at kontrol ng China ang mga bagong aktibidad na namataan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa ilang eksperto at security officials. Hindi lamang sa West Philippine Sea nila umikot ang usapin, kundi maging sa impormasyon, ekonomiya, diplomasya at iba pang aspeto ng pambansang seguridad. May report si Ryan Lacanlale. Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang floating platform at mga survey equipment na namataan sa Bajo de Masinloc na inilagay ng China. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, matagal nang ginagamit ng China ang estratehiyang tinatawag na creeping invasion o unti-unting pagpapalawak ng presensya ng hindi gumagamit ng direktang puwersang militar. As we speak right now, the government security architecture is working double time. Sapagkat nakikita natin yung sinasabi natin na creeping invasion. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Ngunit ayon sa mga security expert at mga opisyal, hindi lamang sa West Philippine Sea umiikot ang usapin. Babala nila,
Ang ganitong estratehiya ay maaari ring maramdaman sa iba pang larangan ng pambansang seguridad gaya ng impormasyon, ekonomiya, diplomacy at maging sa lokal na pamahalaan. We are getting hit across the political, economic, military, informational, legal, socio-cultural, etc. Dimensions of national power. Lahat tayo tinatamaan doon. Huwag tayong maligaw sa focus, baka doon lamang tayo mapunta sa Baho de Masinloc or sa maritime domain. Ayon naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, nakikita rin nila ang mga pagtatangka na impluwensyahan ng impormasyon, pahinain ang mga alyansa ng Pilipinas sa mga partner countries at palawakin ang impluwensya sa mga sektor tulad ng enerhiya, agrikultura at lokal na pamahalaan. Ang tirada nila sa atin sa energy at saka sa agriculture. Okay? At sa ating mga local government units. Ang area ng pagtunggali natin ngayon nasa national eh. Pero dahan-dahan gumagalaw sila sa local. Okay? Ang hindi natin binabantayan yung yung pagbili ng lupa. Okay? Kasi butas yung ating regulatory mechanism para sa pagbili ng lupa. Ang biruan na namin dito, na mukhang hindi na biro, baka magising na lang tayo mga 2-3 years from now. Lahat ng beachfront property ng Luzon, tsaka ng Palawan facing South China Sea, baka nabili na nila. Sa usapin naman ng Baho de Masinloc, sinabi ni Professor J. Batong Bakal na kahalintulad ito ng mga unang hakbang ng China sa Mischief Reef at Fiery Cross Reef na nagsimula sa maliliit na istruktura at kalaunay naging malalaking artificial island at military base. So, alam natin na once inumpisahan nila yan, kayang-kaya nila yan within a year. Matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon, no? Kaya concerned din po tayo na hindi dapat maumpisahan man lang yan. Ayon pa kay Batong Bakal, kapag naging ganap na artificial island ang Baho de Masinloc, maaari itong magsilbing military outpost ng China na malapit sa Luzon at magdudulot ng seryosong banta sa seguridad ng bansa. Dapat talagang hindi natin payagan na mangyari ito dahil magiging talaga yan. Magiging military base na mga 120 nautical miles lang from Manila, Subic, from Luzon essentially. No? So hindi po talaga natin pwedeng tanggapin yun. Yun po ay magiging serious threat sa ating security. Dahil dito, patuloy na ginagamit ng pamahalaan ng Transparency Initiative upang ilantad sa international community ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, mahalaga na malaman ng buong mundo ang mga pangyayari sa Baho de Masinloc upang mapigilan ang anumang hakbang na maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Para tigilan ang mga ganitong gawain at bumalik ulit sa isang negotiating table para pag-usapan natin ito ng mas mapayapa. So, through transparency effort of the NTFWPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world. Para naman kay retired Rear Admiral Romel Ong, kinakailangang magtakda ang Pilipinas ng malinaw na red line laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon sa shoal. Babala niya, kapag patuloy na umaatras ang Pilipinas sa bawat hakbang ng China, maaari itong humantong sa pinakakinatatakutang senaryo. Kung hindi tayo mamatigas in a way, doon tayo patungo sa worst case scenario na binanggit ni Dr. J. Tatayuan na to ng artificial island eventually. So ang between yung worst case scenario na yon at yung current situation natin ngayon, kailangan natin makabuo ng tamang approach para number one, de-escalate it. Kung hindi kaya de-escalate, enforce yung red line na dapat nating in-enforce in the first place. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, nagpatawag na ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17, 2026. Batay sa Proclamation No. 1318, ipinatawag ng Pangulo ang special session para talakayin ang mga priority legislation.
Abangan ang kabuang detalye mamaya sa Ito Ang Balita, alas 5:30 ng hapon. Samantala, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nais din niya na magkaroon ng magandang defense relations ang Pilipinas sa Beijing sa kabila ng ipinato na sanctions ng China sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngunit ayon sa kalihim, hindi ito posible hanggat patuloy na iginigiit ng China ang pag-aangkin nito sa mga lugar na sakop ng tinatawag na 9-dash line. Nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, sa ngayon, may nakikita bang paraan si Secretary Teodoro kung paano mapabubuti ang defense relations ng bansa sa China? Ella, sa ngayon wala pang konkretong hakbang o bagong paraang inilalahad si Defense Secretary Teodoro para mapabuti ang defense relation ng Pilipinas at China. Pero ayon sa Defense Chief, bukas ang Pilipinas sa maayos na ugnayang militar pero mananatiling issue ang mga territorial claims kaya mahirap pa itong maisulong sa kasalukuyan. Sa ngayon, mas nakatuon ang pamahalaan sa pagpapanatili ng soberanya at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Hindi aatras si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanyang posisyon sa kabila ng ipinataw na sanksyon ng China laban sa kanya. Ayon sa kalihim, nais din niya ang maayos at magandang defense relations sa China, ngunit mahirap anya itong mangyari habang patuloy na iginigiit ng Beijing ang pag-angkin sa mga lugar sa loob ng tinatawag na 9-dash line na anya ay walang legal na basihan. Dagdag pa ng kalihim, katrayduran umano kung sasang-ayon na ang Pilipinas sa ganitong posisyon. Ayon pa kay Teodoro, ang mga naging pahayag niya laban sa China ay hindi nakatuon sa mga Chinese nationals, kundi sa mga gawaing anyay nakapipinsala sa pambansang interes at seguridad ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga operasyon na iniuugnay sa mga Chinese-linked entities sa bansa. Binanggit ng kalihim ang mga naging operasyon ng mga otoridad laban sa scam hub sa Bamban, Tarlac na nasangkot sa kontrobersya si dating Bamban Mayor Alice Go. Kasama rin sa tinukoy ni Teodoro ang Sanjia Steel Corporation na kamakailan lamang ay ipinasara ng mga otoridad dahil sa umano'y paggawa at distribusyon ng substandard at maruming bakal. Ayon sa kalihim, may mga ulat na din umano ng panghihimasok ng matataas na opisyal ng Chinese Embassy upang mapagtakpan ang mga iligal na gawain ng kumpanya. Dagdag niya, ang Sanjia ay iniuugnay kay Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, dating presidential advisor ng nakaraang administrasyon. Inamin din niya ni Tony Yang na sa Senado na fake ang kanyang citizenship. Binigyang diin naman ni Teodoro na hindi dapat ikalito ang kanyang mga pahayag bilang pag-atake sa mga Chinese national. Anya ang layunin ay sugpuin ang iligal na gawain at tiyaking maprotektahan ang soberanya at seguridad ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim na magpapatuloy ang Department of National Defense sa pagpapalakas ng sandataang lakas at pagpapatibay ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Matatanda ang inanunsyo ng China ang sanksyon laban kay Teodoro matapos itong akusahan ng kalihim ng paggawa umano ng erroneous statement kaugnay ng China at mga usapin sa West Philippine Sea. Dahil dito, ipinagbawal kay Teodoro at sa kanyang pamilya ang pagpasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ngunit para sa kalihim, ang naturang hakbang ay hindi magiging dahilan upang tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa mga isyong may kinalaman sa West Philippine Sea, pambansang seguridad at mga umano'y iligal na operasyong nakakaapekto sa bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Dumulog sa Korte Suprema ang kaanak ng mga tinaguriang desaparecidos. Kabilang na ang mga magulang ng mga mag-aaral na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan. May kinalaman ito sa pagkawala umano ni retired Major General Jubito Palparan sa New Bilibid Prison kung saan siya nagsisilbi ng kanyang sentensya matapos mahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, nasaan na daw ba si General Palparan sa ngayon? Magandang tanghali, Aga. Batay doon sa abogado kanina ng mga complainant, ang kanilang balita, ito do ay nasa Baguio sa ngayon. Kaya naman, kanina ay naghain nga sila ng manifestation and motion sa pangunguna ng National Union of People's Lawyer bilang kinatawan ni na Erlinda Cadapan at Concepcion Empeño sa Korte Suprema. Ito ay upang hilingin ang pagkumpirma sa kasalukuyang kinaroroonan ni retired Major General Jovito Palparan. Nakatanggap nila ng impormasyon ang mga kaanak ng mga tinaguriang desaparecidos tulad ni Karen Empeño at Sherlyn Cadapan na nawala na si Palparan sa pasilidad ng Bureau of Corrections o NBP sa Muntinlupa at inilipat sa ibang lugar. Ang hinalang ito ay nagugat matapos maibalik ang mga abiso ng korte mula sa isa pang petisyon na ipinadala sa New Bilibid Prison. Ang mga nasabing sulat ay may markang move out, transferred to Bucor, Baguio noong February 27, 2026 at ang isa naman ay may markang moved out to PMA Baguio noong March 9, 2026. Kung nakuha namin yung records, it appears na yung mga notices na pinapadala ng Supreme Court kay Palparan ay sa National Bilibid Prison ay bumabalik. Ang nakalagay dun sa return, si Palparan ay nasa Baguio na. Binigyang din sa motion na si Palparan ay nahatulan sa kasong kidnapping at serious illegal detention at dapat na nagsisilbi ng kanyang sentensyang reclusion perpetua sa maximum security compound ng NBP. Ipinunto ng mga complainant na ang Philippine Military Academy sa Baguio ay isang institusyong pangmilitar at hindi isang pasilidad na pinangangasiwaan ng Bucor. Dahil dito, formal na hiniling sa Korte Suprema na utusan ng Bucor na ibigay ang eksaktong kinaroroonan ni Palparan. Ipaliwanag ang dahilan at legal na basihan ng anumang paglilipat mula sa Muntinlupa at kung mapatunayang inilipat siya sa isang pasilidad na hindi sakop ng Bucor, ibalik agad si Palparan sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Samantala, Aga, na bago tayo umere, nakatanggap tayo ng pahayag mula naman sa Bucor. Sinasabi nila at pinabulaanan nila na si Palparan ay nasa Baguio at ang kanilang sinabi, ito ay nananatili ngayon sa kulungan dyan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatakdang bisitahin muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinaka-naapektuhan lugar sa Sarangani upang personal na masaksihan ang kalagayan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Kasabay nito, nananawagan ang mga residente ng karagdagan tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang suporta sa mga nasirang bahay, gamot, malinis na tubig at iba pang pangangailangan habang patuloy silang bumabangon mula sa sakuna. Alamin natin ang detalye sa report ni Alan Manansala live. Alan, kumusta ang sitwasyon dyan at dumating na ba ang Pangulo? Yes, Ella, patuloy na nag-iikot ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kamindanawan para tingnan ang mga naging sitwasyon at kalagayan ng mga biktima ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Isa lamang si Angelica Aizon sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani, bagamat nakatanggap na ng paunang tulong mula sa pamahalaan at iba't ibang grupo, umaasa pa rin siya at ang iba pang mga biktima ng lindol na madaragdagan pa ang suporta mula sa national government, lalo na sa pagbangon ng kanilang mga pamilya at kabuhayan. Sana yung mga may mapinsalan yung mga bahay, pwede po yung mga senior kasi hirap kasi yung walang maintenance, tubig sa mga bata o vitamins. Magsakit sila, sir ba? Pwede mga tambal sa mga bata, sir ba? Kasabay na ito ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinaka-naapektuhang lugar sa Sarangani upang personal na masaksihan ang kalagayan ng mga residente at lawak ng pinsala dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa mga gagawin ay ang aerial inspection sa mga nasirang infrastruktura sa lalawigan, pagbisita sa mga evacuation center at pag-inspeksyon
sa mga provincial hospital at turnover ng patient transport vehicle. Titingnan din ng Pangulo ang kalagayan ng nasirang mga tulay at paaralan na kapwa kinakailangan ng maayos at agad na maibalik sa normal na serbisyo sa mga residente. Inaasahan din ang pagto-turnover ng Socio-Civic Project Fund assistance at mga patient transport vehicles para sa mga lalawigang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Batay naman sa isinasagawang assessment at pag-iikot ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang General Santos City ang tinuturing na pinakamalubhang naapektuhan o hardest hit ng pagyanig. Umabot na rin sa mahigit 6 na po ang naitalang nasawi dahil sa lindol habang patuloy pa rin isinasagawa ang mga operasyon para sa mga biktima at pagtatasa sa mga napinsalang infrastruktura. Umaasa naman ang mga residente tulad ni Angelica na ang pagbisita ng Pangulo ay magdudulot ng mas mabilis na pagdating ng karagdagang tulong at mga programang makatutulong sa kanilang pagbangon mula sa sakuna. Siya makatulog kasi yung underground pa siya, sir. Sila palagi yung nag-vibrate ba? Takot kami umuwi. Meron man akong bahay, pero matakot talaga akong umuwi. Ella, patuloy din tayong nakaantabay dito sa General Santos City para alamin ang magiging tuloy-tuloy na kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga apektado ng malakas na lindol dito sa Mindanao. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Alan Manansala. Balik operasyon na simula ngayong araw ang General Santos City Airport na pansamantalang isinara dahil sa lindol nitong nakaraang linggo. Makibalita tayo kay Janelle Espanola live. Janelle, back to normal na ba ang flights dyan sa Jensan? Yes, Aga, makalipas nga ang isang linggo mula nang yumanig ng 7.8 na lindol dito sa Mindanao. Ngayong araw ay nagbabalik sa normal na ang operasyon ng General Santos City International Airport. Matapos ang pansamantalang pagsasara at pagsasaayos ng operasyon dulot ng malakas na lindol. Ang lahat ng pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa kanilang airline companies para sa schedule ng flight at iba pang kaugnay na impormasyon sa pagbiyahe. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng General Santos City sa publiko dahil sa pasensya at pakikipagtulungan habang tinitiyak ang kinaukulang kaligtasan at integridad ng pasilidad ng paliparan. Samantala, sa pinakahuling tala ng CDRMO, umabot na sa 22 ang nasawi, 506 ang nasugatan at isa pa rin ang missing person. 180,519 naman ang apektadong pamilya o katumbas ng 7,022.79 individual ang apektado dito sa lungsod. Nasa 22,429 ang bahay na partially damaged at 3,004 ang totally damaged. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 2,659 cash donation ang kanilang natanggap mula sa mga donors para sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng lindol. Taos sa puso ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa lahat na patuloy na tumutulong sa kanilang lungsod. Yan muna ang update mula dito sa General Santos City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janelle Espanola. Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran para sa isang peace deal na tatapos sa mahigit 3 buwang gyera sa Middle East. Ayon sa anunsyo ng Pakistan, isang kasunduan ang naabot ng 2 panig na nagtatakda ng agaran at permanenteng pagtigil ng lahat ng operasyong militar sa gitnang silangan. Ipinahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa X na formal na pipirmahan ng kasunduan sa Hunyo 19 sa Switzerland. Kinumpirma naman ni US President Donald Trump ang kasunduan kasabay ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa kanyang pahayag, sinabi niya bubuksan na muli ang Strait of Hormuz at aalisin na ang naval blockade ng Amerika roon. Inanunsyo naman ni Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na ang kasunduan ay magdadala ng agarang pagtatapos sa digmaan sa lahat ng panig kabilang ang Lebanon. Dagdag naman ni Sharif,
Matagumpay na naabot ang kasunduan at nagpasalamat sa US, Iran at mga bansang Qatar, Saudi Arabia at Turkey sa kanilang suporta sa mediation effort. Tinawagan sa telepono ni Russian President Vladimir Putin si US President Donald Trump upang batiin siya sa kanyang ika-80 kaarawan. Ayon sa ulat, cordial at candid ang pag-uusap ng dalawang lider na tumagal ng 55 minuto. Ang pag-uusap ni President Putin at President Trump ay nakikitang senyales ng patuloy na komunikasyon sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang politika. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7 na nagsasabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.